Alamat ng Kawayan. Sa barangay ng Kalaan ay naninirahan ang mag-asawang Mang Andoy at Aling Lilian. May anak silang si Aryan na may mabuting kalooban. Maliban sa pagiging patpatin, palagi itong nakayuko dahil sa kanyang mabalahibong katawan. Isang araw, sabi ni Mang Andoy, "Mahal kong anak, bumangon ka na dyan at baka mahuli ka pa sa klase." Sabi naman ni Aryan, "Opo, itay. Sasabay na ako sa inyo sa pagpasok dahil daanan naman ang paaralan namin papunta sa pinagtrabahuan mo." Tugon naman ni Mang Andoy, "Oo naman anak, bilisan mo't baka mahuli pa tayo." Habang naglalakad sa daan, sabi ni Mang Andoy, "Bakit ka nakayuko anak? May problema ka ba?" Tugon naman ni Aryan, "Wala naman po itay. Kaso, bakit kakaiba yata ako sa mga kaklase ko?" Sabi naman ni Mang Andoy, "Naku, huwag mo silang intindihin. Biyaya ka ng Diyos sa amin, kaya ipinagmamalaki ka namin ng inay mo. Ang mahalaga ay masunurin ka at may mababang kalooban." "Opo, itay. Maraming salamat po." Sa paaralan ay narinig ni Aryan ang bulong-bulungan ng mga kaklase. Sabi nila, "Andito na si Pangit. Parang bakulaw dahil sa balahibo. Payat na, mabalahibo pa." Minsan sa kanyang pagmumuni-muni, sabi ni Aryan, "Ayaw nila sa akin. Sobrang pangit ko raw. Araw-araw na lang nila akong sinasaktan ang damdamin ko. Ano ang gagawin ko?" Kinagabihan, sabi ni Aling Lilian, "Andoy, bakit wala pa si Aryan?" Tugon naman ni Mang Andoy, "Oo nga, nag-aalala na rin ako. Halika't hanapin natin siya." Bigo sila sa kanilang paghanap. Kinabukasan, laking gulat ng ina ni Aryan sa nakitang biglang tumubong halaman sa kanilang bakuran. Aling Lilian, "Nako, may halaman. Nakayuko at mabalahibo. Parang si Aryan." "Aryan, ikaw nga ba iyan? Ikaw nga ba ang anak ko?" Hindi na nakailanman nagpakita pa si Aryan at tinanggap ng kanyang magulang na ang halamang tumubo ay siya. Sabi ni Mang Andoy, "Aryan anak, huwag mong kalimutang mahal na mahal ka namin ng inay mo." Sabi naman ni Aling Lilian, "Oo nga anak, mananatili ka sa puso namin ng itay mo habang buhay." At sabi naman ni Mang Andoy, "Alam kong hindi makakalimutan ni Aryan ang mga payo natin sa kanya. Tingnan mo, ang halamang palaging nakayuko ay katangian talaga ni Aryan." Sa paglipas ng panahon, ang halamang si Aryan ay tinawag ng nakawayan ng mga taga-Kalaan. Alam kong hindi makakalimot si Aryan sa mga payo natin sa kanya. Tingnan mo, ang halamang palaging nakayuko ay katangian talaga ni Aryan. Hindi na kailanman nagpakita si Aryan at tinanggap ng kanyang magulang na ang halamang tumubo ay siya. Ngayon ay tapos na ninyong napakinggan ang alamat ng kawayan. At ngayon ay meron akong ihandang kawayan para sa inyo. Ito ay ang pangkatang kawain. Basahin. Tutukuyin ang bawat pangkat ng alamat na napakinggan batay sa mga elemento ito. Bibigyan ng Manila paper at marker upang doon isulat ang inyong
Maraming salamat